Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang ina matapos pagbabarilin sa harapan ng mga menor de edad na anak. Nangyari ang pananambang habang nagbabiyahe ang mag-iina sa Pangasinan. Blanco ang naulilang pamilya sa posibleng motibo sa pagpatay. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Kasama ang dalawang anak, pauwi ng 46 anyos sa si Aurelia de Vera nang bigla siyang pagbabarilin habang sakay ng tricycle. Nangyari yan sa barangay Kaingal, San Carlos City, Pangasinan gabi nitong Martes. Pinatay siya sa harap mismo ng mga anak na pareho pa namang menor de edad. Ayon sa pulisya, tinamaan ng bala sa dibdib ang biktima. Na-recover din sa crime scene ang 3 basyo ng kalibre 45 baril. Naghahanap din sila ng CCTV footage sa lugar. Nagkakalap po tayo ng ebidensya sa mga bystanders na nandoon sa lugar. Nag-interview po tayo mga possible witnesses. Blanco ang pamilya ng biktima sa motibo ng krimen. Pero dati na raw pinagbintangan ng biktima sa isang insidente ng pagnanakaw. Hindi tutuyan kahit wag tanong sila dito sa barangay. Hindi tutuyan. Sana mahuli yung nagawa ta. Kasi kawawa yung asawa ko. Siya yung kailangan namin. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, nakatutok 24 oras. Binaha ang ilang bahagi ng Davao City at iba pang lugar sa Mindanao. Kasunod dyan ng malalakas na pag-ulan dahil sa thunderstorms. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Sa lakas ng ulan, binaha ang ilang kalsada sa Davao City. Sa barangay Matina Aplaya, bumaha dahil sa tuloy-tuloy na daloy ng tubig mula sa mataas sa bahagi ng barangay na hindi umano agad nakalusot pagbaba sa dagat. Sa barangay Talomo proper naman, umapaw ang ilog. Ang resulta, abot tuhod na baha sa ilang lugar na malapit dito. Ang uban sir, sasulod dito sa balay. Then ang grabe dito sa mga atuang mga kalsada is tagatod sir. Tumaas din ang tubig sa ilog sa bayan ng Libak sa Sultan Kudarat. Pahirapan tuloy ang pagtawid ng ilang residente. Gaya ng mga guro at estudyanteng ito na araw-araw dumaraan sa ilog para makapasok sa paaralan. Ang gurong si Jong, sinubukang suungin yan, ngunit nabigurin dahil sa taas nito. Malakas na ulan din ang dahilan kaya na-stranded ang ilang residente sa pampublikong palengke ng Santo Niño sa South Cotabato. Kanya-kanya silang silong sa mga estante. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-ulan ay dahil pa rin sa thunderstorms. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Inilatag ni bagong Senate President Chis Escudero ang mga plano niya sa Senado kabilang ang kahihinatnan ng panukalang charter change. Kilalang kontra siya dyan pero magbabago na ba ang kanyang posisyon gaya ng inaasahan ng ilan sa Kamara? Nakatutok si Mav Gonzalez. Kamakailan lang nang magpatutsadahan pa ang Senado at Kamara kaugnay ng People's Initiative para sa Charter Change. Pero sabi ni bagong Senate President Chis Escudero, pag-uusapan nila ni House Speaker Martin Romualdez ang magiging relasyon ng Kongreso sa liderato ng una sa Senado. Wala nang palitan na maanghang na salita. Establishing rules and protocols on how to coordinate with respect to what they are pushing for. Nauna nang sinabi ng liderato ng Kamara na umaasa silang uusad ang tsatsya sa Senado sa pamumuno ni Escudero. Pero kilalang tutol sa tsatsya si Escudero. Libre magsabi, basta libreng tumanggi pag hindi kaya. Raising false hopes, I believe, is by far a bigger sin or crime than simply just saying no. Wala akong planong baguhin yung aking posisyon. Hindi ko papayagang lumabnaw. Anumang kapangyarihan, anumang prerogative, meron ng Senado sa ngayon. Sa ngayon, wala pang pumapalit sa nag-resign na chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments na si Senador Sonny Angara. Para kay Escudero, pwedeng ang Mother Committee ang humawak dito. At bahala na ang chairman nitong si Senador Robin Padilla kung maghihiring ukol dito. Ani Escudero, pinagtalunan na nila noon kung bakit itinutuloy pa ang pagdinig, gayong dehado aniya ang Senado pag umabot ito sa botohan. Nag-caucus kami, nagtaasan kami ng boses dyan.
Bakit pa ba naghihiring? Ang takot at pangamba ng marami ay kung pagbotohan yan dito at kahit matalo, pag inad mo yung boto rito at yung boto ng Kamara, pinagsama mo, sobra sa 3/4. Sino pumipigil kanino man umakyat sa Korte Suprema para sabihin, uy, complied yung 3/4? Nang tanungin kung ano ang makakapagpabago sa isip ni Escudero ukol sa Chacha, Dapat hindi maapektuhan ang kasalukuyang mga kapangyarihan at prerogative ng Senado. Kailangan maliwanagan at magkaroon ng garantiya na hindi yan magiging voting jointly. sa ngayon ay hindi malinaw sa resolution of both houses number 7 ng Kamara kung magkasama o magkahiwalay na boboto ang Kamara at Senado. Pinag-aaralan na rin ni Escudero ang priority measures ng palasyo. Kung may priority measure na hindi naman papasa sa Senado, hindi na namin pag-aaksayan ng panahon at sasabihin namin sa Malacanang. Sayang na naman ang igugugol na oras din eh. O kung may panukala sila na tatanggapin yung ilang pagbabagong gusto ng Senado, tatanggapin din ng Kamara yun, posibleng mabuo, yun ang isusulong namin. Sa pagupo niya, otomatikong presidente ng Senate Spouses Foundation ang misis niyang si Heart Evangelista. Naiyak siya ng konti, nagpanik kasi parang di raw niya kaya. So, inaano ko na, wag ka magpa-pressure. Sabi ko, yung kaya lang. Sabi niya, ikaw, ang tagal-tagal mo na dyan, mundo mo yan. Sabi ko, Senador, oo. Pero Senate President, hindi. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nanalasang thunderstorm, buhawi at pag-ulan ng yelo sa iba't ibang bahagi ng Amerika, habang sobrang init naman sa karatig bansang Mexico. May pagsabog naman sa China na ang hinihinalang sanhi, tumagas na gas. Yan at iba pang balita abroad sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Binulabog ng pagsabog ang mga motorista sa syudad ng Harbin sa Heilongjiang, China. Nagkalat ang debris sa kalsada at napahinto ang mga sasakyan. Sa lakas ng pagsabog, nawasak ang balkonahe ng pinaniniwalaang pinagmulan ng pagsabog sa ika-4 na palapag ng gusali. Base sa mga ulat, may isang nasawi habang 3 ang sugatan. Patuloy ang investigasyon sa insidente na pinaniniwalaang dahil sa sumingaw na tangke ng gas. Sa Iowa sa Amerika naman, sabay sa lakas ng ulan, ang malakas na hangin nagpabuwal sa ilang puno sa isang nursery. Nawasak tuloy ang dating playground ng mga bata. Isa lang ang daycare sa mga napinsala ng matinding thunderstorm at buhawing nanalasa sa Iowa. Ayon sa mga otoridad, may isa nang nasawi sa gitna ng masamang panahon. Maging ang Arkansas nakaranas ng malakas na thunderstorm na sinabayan pa ng ulan ng yelo o hail. Tagtuyot naman ang kinahaharap ng mga residente sa Mexico. Maging ang ilang hayop gaya ng mga howler monkey sa isang gubat sa Tabasco hindi nakaligtas. Matyaga silang pinainom ng tubig ng ilang rescuers saka ibinanik sa mga puno. Ang ilang unggoy bumabagsak na lang mula sa mga puno dahil sa sobrang init. Ang iba nangangamatay dahil sa dehydration. May nabuo namang dust devil sa parking lot ng isang pub sa Wales, United Kingdom. Kumilos ang dust devil palapit sa pub kaya kumaripas ang mga customer nito. Pero may isang bumalik pa sa naiwan niyang inumin. Ang dust devil ay parang buhawi na nabubuo kung biglang umangat ang mainit na hangin paakyat sa mas malamig na hangin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ngayong nagsisimula ng umulan, pinag-iingat ng Health Department ang publiko sa mga posibleng mausong sakit gaya ng malatrangkasong mga sintomas. Nakapagtala pa naman itong mga karang araw ng bahagyang pagdami ng kaso ng COVID-19. Nakatutok si Ivan Mayrina. Salita na naman ng init-lamig ngayon habang tila nagtatransisyon ng tag-init sa tag-ulan. Wild weather ba? Tila wild din daw ang mga sakit na posibleng mauso sa mga susunod na araw, lalo pag tag-ulan na talaga. W para sa waterborne diseases o mga sakit na maaaring makuha sa pag-inom ng kontaminadong tubig dahil sa mga pagbaha.
ay para sa influenza-like o malatrangkaso mga sintomas tulad ng ubo, sipon at pananakit ng katawan. Bakit dumadami ang nagsisipon, nagsusore throat? Maaaring dahil yan sa pagbago ng panahon ng ating lalamunan. Naninibago sila dun sa tubig sa hangin. Nai-irritate yung lining ng ating mga lalamunan at ilong. Huwag din daw kalimutan ng L o leptospirosis dahil sa mga pagbaha at ang dengue at iba pang sakit na dala ng mga lamok tulad ng Zika at chikungunya. Pag medyo malamig, maraming tubig, kung saan namumugad itong mga lamok, talagang tumataas ang dengue. Bukod sa wild diseases, binabantayan din ang tumataas sa kaso ng COVID-19 dahil posibleng humina na ang bisa ng mga tinanggap na COVID-19 vaccines noong pandemya. Ito rin ang tinitingnan dahilan ng Ministry of Health ng Singapore sa biglang lobo ng mga kaso roon. Kaya muling pinaiigting ang kanilang pagbabakuna. May mga reformulated vaccines na, mga updated COVID vaccines, kaya lang hindi available yan dito sa Pilipinas. Talagang mag-ingat tayo at magmatsyag sa mga sintomas natin dahil pwede tayo mag-severe, especially doon sa mga matatanda, even if you are vaccinated. Dahil bibisita muli si Pangulong Bongbong Marcos, pinapayuhan siya ng Health Secretary na si Ted Herbosa na mag-ingat sa mga lugar na maraming tao. Sa Pilipinas naman, may anunsyo nitong Lunes ang Makati Medical Center kaugnay ng dagdag COVID beds dahil sa bahagyang pagdami ng mga kaso ng COVID-19, bagamat malayo raw ito sa bilang nung kasagsagan ng pandemya. Sa buong bansa, mababa ang hospital utilization rate ayon sa Health Department, pero pinag-iingat ang mga vulnerable o yung mga nakatatanda at may ibang malubhang sakit. No requirement for border control, no requirement for mandatory masks, no requirement for additional vaccination, but we're monitoring the cases. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Pinatawan ng censure ng Kamara si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez dahil sa umano'y disorderly behavior. Kaugnay po yan ang panawagan niya sa Armed Forces of the Philippines na bawiin ang suporta nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang censure ay nangangahulugan ng matinding pagsaway. Nauna nang inirekomenda ng House Committee on Ethics na patawan ng 60 araw na suspensyon si Alvarez. Pero nagbago ito sa plenaryo kasunod ng mungkahi ng ilang kongresista na patawan si Alvarez ng mas magaang parusa. Okay lang yun. I think I deserve to be punished. Well, win some, lose some. Mga kapuso, maging handa po dahil nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility yung minomonitor na low pressure area at posibleng bukas isa na yung ganap na bagyo. Sa layong 680 kilometers, silangan ng Davao City, huling namata ng nasabing LPA. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalakas yan bilang bagyo sa loob ng 24 oras na tatawaging Bagyong Aghon, ang kauna-unahang bagyo sa PAR ngayong taon. Sa magiging galaw nito sa mga susunod na araw, kikilos yan pahilagang Kanluran hanggang Sabado. Lalapit sa Eastern Visayas at Bicol Region kung saan hindi rin iaalis ang posibilidad nitong maglandfall. Pagsapit ng linggo, unti-unting magbabago ang direksyon nito habang nagre-recurve o lumilihis ng papalayo sa bansa. Simula ngayong gabi, ramdam na ang epekto ng mga kaulapan ng LPA sa ilang bahagi ng bansa, kasabay ng patuloy na pag-iral ng easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, halos maghapon uulanin bukas ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa trough o bahagi ng LPA. May heavy to intense rains sa maraming lugar, lalo sa Samar at Leyte provinces, Caraga at Davao Region, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Bagamat malayo sa LPA, may pag-ulan din sa Northern at Central Luzon, Bicol Region, Mimaropa at Calabarzon dahil sa thunderstorms. Mataas din ang tsansa ng ulan bukas sa Metro Manila, lalo po sa bandang hapon. Samantala, kahit may nagbabadyang sama ng panahon, ilang lugar pa rin ang makararanas ng matinding init. Base sa forecast ng Pag-asa, posibleng umabot ang pinakamataas na heat index bukas sa 45 at 46 degrees Celsius. Hinatulang guilty ng Korte Suprema si Presidential Advisor Larry Gadon para sa gross misconduct. Sinayunan ng Korte Suprema ang findings ng Integrated Bar of the Philippines na nagsinungaling si Gadon under oath nang sabihin niyang pineke ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang isang temporary restraining order kahit hindi naman. Disbarment ang parusa sa gross misconduct pero dahil disbarred na si Gadon noong 2023, hindi na ito ipapataw. Gayunman, maitatala pa rin ito sa kanyang personal record. Pinagmumulta rin siya ng 150,000 pesos at hindi na rin siya eligible o karapat-dapat na makatanggap ng judicial clemency o pagpapatawad. Sabi naman ni Gadon, ang Kamara
ang dapat magdesisyon kung mayroong mga paglabag. Dahil doon inihain ang impeachment complaint laban kay Sereno. Dagdag niya, hinihintay niya opisyal na kopya ng desisyon para mapag-aralan daw kung maghahain siya ng impeachment case laban sa mahukbong pumirma sa utos. Posible ang rotational brownout sa mahigit 20 probinsya sa Luzon at Visayas ngayong pong gabi. Nakatutok si Ian Cruz. Red alert na naman ang Luzon grid hanggang alas 10 ng gabi na susundan ng yellow alert hanggang hating gabi mamaya. Kaya maaring magka-rotational brownout sa ilang bahagi ng Lipa, Batangas. Gayun din sa ilang bahagi ng Tarlac at Bataan, pati sa Pangasinan, Nueva Vizcaya at Ifugao. Posible rin yan sa Albay at Sorsogon. Kasabay kasi ng mataas pa rin konsumo sa kuryente, 18 planta ang hindi gumagana sa Luzon. Bawas pa ang kuryenteng napoproduce ng 3 iba pang planta. Para makatulong, sabi ng Meralco, nangako ang ilan nilang malalaking customer na magbabawas sila ng mahigit 300 megawatt na konsumo para mabawasan ang demand. Hanggang alas 7 ng gabi naman ang red alert sa Visayas grid na susundan ng yellow alert hanggang alas 10 ng gabi. Kaya maaring makaranas ng rotational brownout sa Cebu at Negros provinces, pati sa Panay provinces at Guimaras. Gayun din sa Leyte provinces, Eastern at Northern Samar at Biliran. 21 planta kasi sa Visayas ang hindi gumagana. 3 planta naman ang gumagana sa mas mababang kapasidad. Ayon sa Department of Energy, may mga ginagawa naman daw na planta ng kuryente sa bansa na kapag naikonekta na sa grid, magdudulot ng mas matatag na supply ng kuryente. Ngunit habang hindi pa operational ang mga ito, kinakailangan nating magtipid. Sana ang ating mga kababayan ay magtipid. Huwag po sana nating isabay dun sa mataas ang demand. Pag malamig na kunyari sa gabi, baka naman pwedeng doon naman malansya. Kanina, isang Memorandum of Understanding ang pinirmahan ng National Electrification Administration, Department of Science and Technology at Association of Isolated Electric Cooperative Incorporated. Sa ilalim nito, tutulungan ng DOST ang mga walang kakayanan na electric cooperative na magkaroon ng computer-generated dashboard para matugunan ang maintenance at aberya sa supply. Ito pong iskada kasi, we can monitor real time yung aming operation. We can even remotely control the system. This will enable us to monitor their operations in real time. You need to modernize data acquisition by developing sensors that will be placed all over the system. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nasa Senado na ang bola, kaugnay po ng Absolute Divorce Bill matapos itong ipasa sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinilit daw si Mila, di niya tunay na pangalan ng nanay niyang magpakasal sa lalaki na kabuntis sa kanya kahit siya mismo ayaw. 3 ang naging anak nila na siya ring dahilan kung bakit nagdesisyon siyang mag-file para sa nullity of marriage. For 9 years, tiniis ko lahat ng pang-aalipusta niya nang walang nakakaalam na kahit sino. Walang nakakaalam na muntik na niya kaming mapatay na mag-iina sa loob ng bahay 2 beses. 12 taon ang pending ang petisyon niya para sa nullity of marriage. Umabot na raw sa 300,000 pesos ang nagastos niya. Si Maria naman, di rin tunay na pangalan, nagdesisyong tapusin ang 10 taon nilang kasal ng mister niya dahil sa dinanas umano niyang pang-aabuso. Habang nakasama mo siya sa isang bubong doon makilala ang isang tao, I am mentally, physically, sexually abused. Lahat ng pang-aabuso po. House Bill number 9349 is approved on third Nang inanunsya ng Kamara kagabi na pasado na sa ikatlot huling pagbasa ang panukala para sa absolute divorce kasama sina Mila at Maria sa mga literal na naiyak sa tuwa. 131 naman babatas ang pumabor sa panukala, 109 naman ang kontra, habang 20 ang nag-abstain. Sa panukala, kailangan magpetisyon para sa divorce ang isang kinasal o ang mag-asawa sa korte, gaya ng ginagawa sa legal separation, annulment of marriage at nullification of marriage. Papayagan lang ang absolute divorce pag di na talaga maisalba ang pagsasama. Ilan sa kasama sa grounds ay physical violence o grabing pang-aabuso sa asawa o sa anak, pagpilit sa asawa o anak na pumasok sa prostitusyon, pagiging adik sa droga, alkohol o sugal, homosexuality, marital infidelity, pagtatangka sa buhay ng asawa o anak, at pag-abandona sa pamilya.
Mas mura rin daw ito kaysa ibang paraan ng hiwalayan dahil tinatakda ng panukala na hanggang 50,000 pesos lang ang gagastusin ng nagpetisyon. Pero kung ang ari-arian ng petitioner ay hindi lalagpas ng 2.5 million pesos, pwede na siyang hindi pagbayarin ng kahit anong fee. Kapag na-file na ang petition for divorce, magkakaroon muna ng 60 araw na cooling off period kung saan pwedeng magkabalikan ng mag-asawa. Pag hindi na talaga, magsisimula ang pagdinig matapos ang cooling off period. Kapag pinayagan ng korte na mag-divorce ang mag-asawa, pwede na silang ikasal ulit sa iba. Sisiguruhin din ng korte na maayos ang hatian ng conjugal property, pangangalaga sa mga anak, sustento at iba pa. Pero kung mapapatunayan ng korte na isa sa mga ikinasal ay pinilit ng kanyang asawa na magpetisyon para sa divorce o kaya nagkuntsabahan ng mag-asawa, makukulong sila ng 5 taon at pagmumultahin ng 300,000 pesos. Pag hindi naman nagbibigay ng sustento, pwedeng pagmultahin ng 50,000 hanggang 200,000 pesos at pwede pang makulong. Sa buong mundo, tanging ang Pilipinas at ang Vatican na lamang ang mga estadong walang divorce law. This is half the battle won for us. So we're hoping na yung ating Senate po ay magkaroon din po ng heart, compassion para sa mga matatagal ng hiwalay. Doon tayo pupunta sa Senado upang ma-aproban ang counterpart measure at hindi tayo mahirapan dito sa BICAM sapagkat halos pareho ang bersyon ng Senado at ng House. Bilang tagapangulo ng Senado, wala akong balak dumiin pabor o kontra dito. Mas nais kong palawakin at gawing affordable at accessible yung annulment na nasa family code natin ngayon. Kung tuluyan man daw ito maging batas, giit ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, hindi raw nito sakop ang mga kasal na binasbasa ng simbahan. Dagdag nila, hindi raw solusyon ng diborsyo sa mga problemadong pagsasama. Wala pang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasa ng absolute divorce sa Kamara. Dati na niyang sinabi noong kandidato pa lamang siya sa pagkapangulo na bukas siya sa ideya ng divorce. Pero dapat pa rin daw bigyan ng pagkakataon ng mag-asawa na ayusin ang kanilang pagsasama. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Triple kayod ang ilang mangingisda sa Masinloc sa Zambales dahil sobrang kaunti na ng kanilang nahuhuli dulot po ng pagbabantay ng China sa Panatag Shoal. Ang epekto ramdam hanggang sa mga palengke. Nakatutok si Oscar Oida. Naghahanda na sa kanilang muling pagpalaot ang mga mangingisdang ito nang abutan namin sa pampang ng Masinloc sa Zambales. Ayon sa kapitan nilang si Charlito, hindi lang doble, kundi triple kayod sila ngayon sa sobrang kakaunti ng nahuhuling isda. Kung dati raw 8 oras pa lang silang nasa tubig, marami na silang huli. Ngayon, kahit minsan inaabot na sila ng 24 oras. Kulang na kulang pa rin daw talaga. Sa dati, umuhuli kami ng, sabihin natin 20 tons. Ngayon, pahirapan na kami sa 10 tons. Pahirapan sa 10 tonelada. Hirap raw silang makahanap ng lugar na mapangisdaan dahil bantay sarado ng mga Chino ang tradisyonal nilang puntahan na kung tawagin nila'y Kalboro, ang Scarborough Shoal na kilala rin sa pangalang Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Katulad yan, yung mga super light, ang dami super light sa laut. Yung hindi naman taga Pilipinas, sa sobrang lakas ng ilaw nila, sa amin mahina ang ilaw, natatalo kami. Hanggang sa palengke, madadama mo raw ang epekto. Imbes na nakakapangisda yung mga tiga rito sa Kalburo, pinagbabawalan nila, kaya dito na sa tabi nakakapag kaya malaking epekto. Yung mga isdang bato, halos wala na kami maitin ng isdang bato. Sa Kalburo, medyo may malalaki, may mga good size na isda ngayon. Tingnan mo yung mga isdang tinitinda namin, ang liliit na. Kaya panalangin ng mga taga rito, sana daw mawakasan na ang problema sa Kalburo. Ayun, nakakagulo. Medyo epektado rin kami. Sana kung magagawa ng paraan ng ano natin dito, namumuno natin sa gobyerno na kung maaari mabalik sa dati. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Mainit na pinag-uusapan sa Senado at Kamara ang late registration ng ilang personalidad. Pero marami ang talagang ganyan, kabilang ang ilang hindi agad nalaman na hindi pala sila rehistrado.
Ang PSA pag-aaralan na ang paghihigpit sa pagproseso ng mga birth certificate para hindi ito maabuso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Isang gulang na kasi siya nang marehistro ang kanyang kapanganakan. Sinita ng mga senador ang Philippine Statistics Authority dahil tila maluwag raw ang proseso pati na sa verifikasyon nito. Kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at pwede nilang sabihin na Filipino sila. Tama po, Senators. Punto ng Philippine Statistics Authority, pinoproseso ang birth certificate sa level ng civil registrar at wala silang partisipasyon dito. Ganun pa man, sang-ayon sila sa tingin ng ilang senador na posibleng may mga sindikato na nananamantala rito. Pinag-aaralan na raw ng PSA kung paano pa hihigpitan ang proseso para matiyak na hindi ito maaabuso. Kasi ang sinasubmit nila ay mga documentation na lang So that's why due diligence din on the part of the civil registrar to conduct validation doon sa mga supporting documents at maglalabas po ang PSA ng supplemental guidelines sa delayed registration. Sa datos ng PSA, nitong 2022, mahigit 1.4 million ang kapanganakang narehistro sa bansa. Halos 128,000 naman ang hindi na-register sa takdang panahon na 30 days matapos maipanganak. Sa kabuuan, sabi ng PSA, merong 3.7 million na Pilipinong walang birth certificate. Samot-sari ang dahilan kung bakit hindi agad nare-rehistro ang kapanganakan ng isang tao. Ilan daw sa madalas marinig sa Quezon City Civil Registry. Naging abala ang mga magulang ng bata o kaya ay hindi nila alam na hindi pala narehistro ito. For some naman po, born at their residence, home births. So, pagka ganun po kasi, the responsibility na po to sa registration po ng birth certificate ng bata falls na po sa mga magulang. Isa sa kanila, si Cristina Alberto Melmida, 48 years old, na kamakailan lang daw nalaman na wala siyang birth certificate. Nung elementary ako, puro baptismal lang yung ginagamit ko hanggang sa makatapos ng high school, puro baptismal lang nakalusot. Tapos nung kinasal naman ako, si Enomar lang yung hinanap. Si Honey Rose naman, pinaparehistro ang kapanganakan ng anak niyang 9 na taong gulang na. Sa anak ko. So, para sa baby mo to? Ilan taon na siya? 9 years old. Bakit medyo na-late? Hindi po kasi nalakad ng nagpaanak sa akin. Basic right po talaga ng lahat ng tao na magkaroon ng sense of identity. Proof of identity. That would be the source of your all other basic and essential rights. For example, classic example po yung mga financial assistance po. Education. Mahaba-haba ang listahan ng requirements sa late registration of live birth. Nakatuon ito sa pagpapatunay ng pangalan at pagkakakilanlan ng isang tao at ang lugar at petsa ng kanyang kapanganakan. Kabilang dito ang kopya ng marriage certificate ng magulang kung kasal sila, pirmadong sertipikasyon ng ama para sa paggamit ng apelyido nito, baptismal certificate, school record, voter certification, medical records, barangay certification at iba pa. Isa yan sa mga inaabuso is dahil yung mga supporting documents posible pong kulang or peke. Sa ngayon ay pinag-aralan namin at magbibigay po kami ng supplemental guidelines nang sa gayon po ay parang ma-authenticate mo na itong mga documents ba na to ay tama. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Para masawata ang iligal at delikadong pag-aampo ng mga bata, mas pinabilis na ng batas ang proseso para rito. Nakatutok si Mark Salazar. Mas mapangahas na raw ngayon ang mga sangkot sa bentahan ng mga bata online. Hayagan at hindi raw kasi ito ikinukubli. Dahil kahit sino ay pwedeng sumali sa negosasyon at bilihan sa mga community chat group. Malaking hamon ito sa National Authority for Child Care o NACC ng DSWD. Actually, member po ako ng isa dun sa mga Facebook groups dahil gusto ko nga tignan ko ano yung mga pinopost nila dun. At talagang maraming nagpo-post na binibenta po yung kanilang mga anak. Yung iba naman, hindi rin naman humihingi ng pera although gusto nila ipa-adopt yung kanilang mga anak. And of course, meron ding mga vulnerable na mga individuals na talagang gusto na magkaroon ng anak sa mas mabilis na paraan.
Bakit nga ba delikado ang illegal adoption? That child could be kidnapped. Malay mo kung saan kinuha yung batang yan, and you will be, could be liable for kidnapping if the child's found with you. Mahirap din daw kung hindi malinis ang papel ng bata. Biglang mag-eksena doon, anak ko yan, kukunin ko yan, ganyan. Or hingin ka ng pera, or anything like that, no? Or kukunin yung bata sa'yo. Para sa watain ng illegal adoption online, mas pinabilis na raw ng batas ang pag-aampon. Sa bagong administrative adoption, hindi na kailangan idaan sa korte ang proseso. Lumapit lang sa NACC ang mga nais mag-ampon o magpapaampon. Kung talaga hindi po nyo kayang bigyan ng magandang buhay yung inyong mga anak, ay andito naman po ang gobyerno para po tumulong sa kanila. Tututukan naman po namin yun kapag nasa child caring agency na or nasa foster parents na ang mga bata. Kami naman po ang bahala doon sa mga bata. Imbis na abandonahin ang sanggol kung saan-saan, tatanggapin ang unwanted baby sa mga child caring agency nang may respeto at walang panghuhusga. Sa mga prospective adoptive parents naman, madali rin daw ang application process. Ang matching committee po namin ay may mga lawyers, doctors, psychologists, NGO representative at mga social workers. So sila po yung nagmamatch dun sa mga parents dun sa mga bata. At of course, sinitignan natin kung capable ba yung mga parents para matustusan yung mga pangangailangan ng bata. So talagang metikuloso po yung matching process po namin. Sa First National Congress ng NACC, si Jerry Collado ang isa sa mga nagpatunog ng Bell of Joy. Sa wakas kasi, sa edad na 34, nakuha na niya ang Certificate of Finality ng kanyang adoption. Sa kanyang testimonya, masaya ang kwento ng buhay ni Jerry. Walang kulang dahil pinunuraw ng kanyang adoptive family. Ngayong siya naman ang may kakayanan, mag-aampon din daw si Jerry para ipasa ang biyayang tinanggap niya rin nung siya'y unwanted baby pa. I'm talking to my partner po kung in the future ba, open ka ba if we adopt din? Kasi ako, personally, adopted child ako. So, ayun, open naman siya sa suggestion ko. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. May iginiit ang China kasunod ng pagtanggi ni Vice Admiral Alberto Carlos na wala siyang pinayagang new model sa West Philippine Sea. Ayon sa Foreign Ministry ng China, ang pagpalit ng Pilipinas sa sangkot na opisyal ang mismong ebidensya na may kasunduan niya sa pagitan ng China at Pilipinas kaugnay sa pamamahala sa sitwasyon sa Ayungin Shoal. Hindi pinangalanan sa pahayag si Carlos pero pinalitan nga siya bilang hepe ng AFP Western Command. Kinumpirma niya rin sa pagharap sa Senado na nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa isang Chinese military at attaché. Bago palitan nag-file ng leave si Carlos dahil sa mga personal umanong dahilan. Kasunod niyan, sinabi naman ng AFP Public Affairs Office na administrative decision ang pagpalit sa kanya. We have a new queen sa pagkapanalo ni Miss Bulacan Chelsea Manalo bilang Miss Universe Philippines 2024. Ang kanyang slay performance at journey to the crown sa chika ni Aubrey Carampez. Baba? Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! Miss Bulacan Chelsea Manalo is the new Miss Universe Philippines. Ipinasa sa kanya ang korona ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. First runner-up si Stacy Gabriel ng Cainta. Second runner-up naman si Atisa Manalo ng Quezon Province. From Baguio, si third runner-up Tara Valencia at fourth runner-up si Crystalline McGarry ng Taguig. Mula sa runway walk hanggang sa question and answer portion, angat ang beauty, wit, and personality ni Chelsea. Tinanong siya kung paano niya magagamit ang pagiging beautiful and confident niya to empower others. As a woman of color, I've always faced challenges in my life. I was told that beauty has a standard, actually. But for me, I have listened to always believe in my mother, to always believe in yourself, uphold the values that you have in yourself. Because of these, I am already influencing a lot of women who are facing me right now as a transformational woman. I have here
52 other delegates with me who have helped me to become the woman I am. Besting other 52 candidates, si Chelsea ang magiging pambato ng Pilipinas sa Miss Universe pageant sa Mexico. I always have this dream of actually looking at myself in the mirror of wearing that sash and that crown. So when they announced my province, I couldn't feel anything, like literally, and I'm really happy to be here. Naiiyak ako sa sobrang saya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Natupad po yung pangarap ng anak ko. Pero hindi raw biro ang naging journey ng 24-year-old Bulacania para makamit ang corona. Everyone performed their best. So I think what was my secret there is to just give it my all, to, perform well, to stick to my core. Half American si Chelsea. Pumanaw na raw ang kanyang biological dad at lumaki na siya sa kanyang stepfather. Advocate for indigenous people rin si Chelsea at hindi rin siya exempted sa mga pangbubuli. We all go through challenges, we all go through that phase. I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants, but I told myself, and my parents have always told me to believe in yourself. There's a story for you to tell, and this is me right now. Ilan sa highlights ng Coronation Night ang opening number ng mga kandidata, kasama si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. At ang kabogera performance ng drag queen na si Marina Summers. Sa final walk ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D, muli niyang isinuot ang Black Wang Od-inspired gown na ipinanlaban niya sa Miss Universe pageant last year. Hosts naman ng pageant si Asia's multimedia star Alden Richards, Miss Universe 2022 Arbony Gabriel, at Emmy Award-winning host and producer Jeannie Mai. Co-host din si Gabi Garcia at Kim Yap. Pagkatapos ng programa, inanunsyo at kinoronahan din ang iba pang title winners. Si Alexi Brooks ng Iloilo ang Miss Eco International Philippines 2025. Si Miss Pampanga Cyril Payumo ang Miss Charm Philippines 2025. Miss Cosmo Philippines 2024 si Atisa Manalo ng Quezon Province. At Miss Supranational Philippines 2025 si Tarami Valencia from Baguio. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ang pagmamahal ng pamilya, hindi lang laging sa kadugo matatagpuan. Patunay riyan ang kwento ng isang magna cum laude graduate sa Zamboanga City na inialay ang kanyang tagumpay sa mga kumukop at itinuring niyang magulang. Yan ang tinutukan ni Efren Mamak ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Sinong di mapupukaw ang damdamin sa tagpong ito? Ang medalya ng isang magna cum laude graduate sa ibang tao niya isinabit. Pero lalong may kurot sa puso nang ikwento sa amin ng viral grad na si Mark Lawrence Bazan na ipinamigay pala noong siya'y 6 na buwang gulang pa lang at kinupkop ng mga kinilala niya ngayong magulang. Nabuntis nanay ko at hindi niya ako tanggap, ay hindi niya nagtanggap yung nangyari. So binigay ako sa amo nila. Yung amo na ito, binigay ako sa mamang ko na ngayon. Di man nakilala ang mga totoong ina't ama, buong-buo naman siyang minahal ng adoptive parents. Kahit pahirap din sila sa buhay. Proud ako kasi si Papang knowing farmers, knowing na senior citizen and si Mamang senior citizen na Bandera. Hindi ko sila kinakahiya kasi sila talaga mismo yung nagsuporta sa akin from the beginning. Labayo, tasi kami ekoba, tasi kami lenya. Pwede lang leentray eskwela. Kita nila yung intere mga nina eskwela. Maging may baon, tanda nila eskwela. Sinuklian niya yan ang pagsusumikap di lang sa pag-aaral, kundi ng diskarte sa pag-tutor, hosting at iba pang pagkakakitaan para may pantustos din sa sarili. Kaya proud din sa kanya mga itinuturing niyang nanay at tatay. Naklala niyo po nele, el di mi sakripisyo anak, no kayo sali embalido. Ablayo, kay tamiraman to si Papang si Pakimodo. Ha? Mas hindi real tata di suyo. Pero como él trata como un tatay di suyo. At kahit may mga pagsubok sa kanilang buhay, gaya ng masunog ang bahagi ng kanilang bahay kamakailan, hindi sumuko si Mark.
Nagpapasalamat din daw siya sa Diyos na walang nasaktan sa kanyang pamilya. Sa ngayon, nais ni Mark na magturo sa mga estudyante na may special needs para magamit ang kanyang pinag-aralan sa kursong Bachelor of Special Needs Education. Hindi hadlang ang kahirapan upang ang pangarap ay makamtan kung lalagyan mo ito ng diskarte at determinasyon. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Connie Sison. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.